Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hi there, Papoy at Bea, at syempre, hello din sa mga avid listeners and followers ng Dear MOR. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rachel. I'm in my 20s at nasa marketing field ako. Napasulat ako sa inyo kasi super fan nyo ang pinsan ko. At siya ang nag-convince sa akin na subukang sumulat sa inyo. Once in a lifetime experience lang naman daw. And I agreed kasi mahilig ako sa mga once-in-a-lifetime experience, Papoy at Bea. At medyo dun sa sentro ang kwento ko. Let's start my story sa simbahan namin. Meron kasing youth and young adult fellowship ang simbahan namin. And very active ako sa mga ganon. Lumaki kasi ako sa mga Sunday school. At nag-enjoy o na-enjoy ko talaga mag-participate sa mga youth activities. Kasi bukod sa marami akong natututunan, marami rin akong nagiging kaibigan. At ang pinaka hindi ko malilimutang time was around 2017. 19 years old ako noon at twice a week akong uma-attend sa youth gathering namin. Bukod kasi sa member ako, meron akong sort of position. I was the junior secretary, so medyo busy-bisihan ang lola nyo. Pero dahil youth and young adult organization kami, merong mga mas matatanda sa akin. Gaya halimbawa ng president namin noon na si Ate Mariel. She was 22 na during that time. At hangang-hanga ako kay Ate Mariel kasi bukod sa ang ganda-ganda niya, magaling pang kumanta. Tapos, ang ganda manamit. Napakabait. Pero yung mabait na kalog, everybody loved her. Ang totoo niyan, siya ang naging dahilan kung bakit ako naging officer ng fellowship. She inspired me so much. Siya at ang boyfriend niyang, si Kuya Chino. Inday, tulalay ka na naman? Anong meron? Di ba sabi mo marami kang gagawin? Marami kang isusulat ng mga pangalan and all. Bakit nakatulala ka? Dumating na ba si Ate Mariel? Ata? Ba't mo hinahanap? May tatanong ka? I-text mo kaya? Gusto mo i-text ko? Ay, hindi. Okay lang. Wala naman akong itatanong sa kanya. Ba't mo hinahanap? Kaya naman pala. Oo nga naman, kung andyan si Ate Mariel, malamang sa malamang andyan si Kuya Chino. Correct ba? Bruhilda to? Hoy! Huwag mong pagsasabi kahit kanino na pinagnanasaan ng jowa ng presidente natin, ha? OA naman yung pinagnanasahan. O bakit? Anong tawag mo dyan? Crush? Hoy! Nakita ko yung mga nakasave na pictures ni Kuya Chino sa phone mo. Sira ulo to. Pag may nakakita ng lagot ka. Bakit ako lagot? May ginawa ba akong masama? Wala, oo. Pero mahirap lang machismis. Tsaka, pag nalaman ni na Kuya Chino yun, baka iwasan ka pa nun. Creepy kaya. Alam mo, kung kumalat man na may gusto ko kay Kuya Chino, baka sa'yo pa manggaling yun. Siyempre, bakit ko naman ipapahamak yung sarili ko, no? Aba malamang. Hindi ko rin ipagkakalat yun, no? Kasi, hello, pinsan mo ko. Kapag napahamak ka, damay ako. Wala naman akong mga friends bukod dyan sa mga friends natin sa org. Kaya manahimik ka na lang at let me enjoy my happy thoughts. Ew! Happy thoughts. Para mga tunay na show, patembang na natin yung mga nasa org eh. Ew! Parang lang pero hindi. Tsaka ano ba? Wala naman akong ginawa. As if naman gagapangin ko si Kuya Chino. Mga salita mo Eee! Uy! Speaking si Kuya Chino, ayun Saan? Saan banda? Ano, nasaan? Kakalabas lang ng office, papuntang parking?
Paalis na? Aga ha? OMG! Teka, dyan ka lang ha? Hoy! Kuya Chino! Kuya! Hi! Oh, hey Rachel. Saan ka punta, kuya? Kanina ka pa pala nasa loob ng office. Yeah, oo. So, saan ka punta? Bakit dala mo na yung bag mo? Aalis ka na ba? Oo eh. Bakit? May meeting pa tayo mamaya ah. Hindi kasi basta may gagawin lang ako. Kuya, okay ka lang? Hmm? Parang may something. May problema ka ba? Wala, Rach. Sige na, balik ka na doon. Ikaw na bahala sa Ate Mariel mo. Just, basta. Kuya, teka. Bakit? Anong meron? Basta, I have to go. Ingat kayo. Sige na. Anong problema nun? Parang wala sa wisyo. Max! Anyari? Ewan ko nga eh. Parang may something, no? Halata mo ba? Parang? Te, hindi umiti. Di ba usually happy-happy yun kapag binabati? Halos wala na nga makita, kakangisi. Oh, ano daw, chika? Wala. Alis na raw siya. Tsaka ako na daw bahala kay Ate Mariel. Huh? Weird, no? Sayang. Yayayain ko pa namang magmerienda. Kasama si Ate Mariel, syempre, no? OMG! Oh, bakit? Huy! Aray! May paghampas? Box! Oh, ano nga? Hindi mo ba naiisip ang naiisip ko? Obvious ba? Ikaw na daw ang bahala kay Ate Mariel? Oh, ano? Girl! Aha. Nag-break sila? Baka. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bakit sila nag-break? Pero di pa natin sure yun ha. Halika na. San? Tara, pasok na tayo sa loob. Dali. Ayusin mo na yung gamit mo. Pupunta tayo kay Ate Mariel? Yes, mako-confirm lang natin ang totoo pag nakita na natin si Ate Mariel. Kaya let's go! Asan na si Ate Mariel? Shh! Huwag mong hanapin bakla. Huwag kang masyadong pahalata, no? Kunwari, kadarating lang natin. Uy, batang tahimik. Tsaka, asan pa si ate? Tubag niya oh, tsaka laptop niya. Wala rito sa office, no? Check mo kaya sa CR, baka andun. Actually. Oh, hawakan mo tong bag ko ha. Silipin ko sa CR. Go, go. Ate Mariel? Andito ka ba sa CR? Ate? Uy, Rachel! Andiyan na pala kayo. Ayun! Hindi ano kasi, nakita namin ni Ken yung bag mo at saka yung laptop mo sa office. Pero wala ka naman, so... Oo. Sorry ang kalat ng table ko, ha? Ang aga niyo pala. Mamaya pa meeting natin, ha? Wala kasi kaming pasok ni Ken, kaya dumiretso na kami rito. Sige, susunod na ako sa office. Maghihilamos lang ako. Ate? Parang galing ka po kasi sa iyak eh. Ano po bang problema? Baka makatulong po ako? Uy, ate. Bakit? What happened? Sorry. Hindi mo dapat makita to eh. Bakit ate? Anong problema?
Ano pong nangyari, Ate Mariel? Sorry, Rachel. Ay, nakakahiya. No, it's okay, ate. Iyak ka lang. Ako lang to. Huwag po kayong mahihiya sa akin. At saka, huwag po kayong mahihiyang magsabi ng problema nyo. I'm here for you, ate. I'm here for you. Hindi, wala to. Nyakang-nyaka ko to. Makaka-move on din ako. Move on? Break na kasi kami eh. At feeling ko for good na. Oh no. Bakit po? Anong dahilan? Niloko po ba kayo ni kuya? No, walang ganun. Madami lang talagang mga nangyayari. It's too much. Kaya feeling ko kailangan namin ng pahinga. I'm so sorry to hear that, ate. I'm really sorry. It's okay. I'll be okay. Huwag kang mag-alala, ate. Andito kami para sa'yo. Ako at saka si Ken. Hindi ka naman namin matulungan talaga with the breakup itself eh. Pero tutulungan ka namin sa mga gawain dito. Para hindi ka mapagod. Para may time ka para magpahinga ng maigi. Thank you, Rachel. Thank you. We're here for you, ate. We're here for you. Kuya Bea, sobrang nagulat talaga kami ni Ken nung time na yon. Kasi idol namin pareho si Ate Mariel at Kuya Chino. Pareha silang mabait, responsable, at talagang masunurin sa salita ng Diyos. As in, ramdam naming maayos ang upbringing nila. Tipong nakakahiyang maging kaibigan nila or something. Feeling nga namin sila na talaga ang magkakatuluyan kasi ang tagal-tagal na nila since first year college pa ata. Pero syempre, wala naman kami ni Ken dun sa loob ng relasyon nila. Kaya hindi namin alam na marami din pala silang issues involving their dreams, career path, mga plano sa buhay, at kung ano-ano pa. After ng breakup nila, mga 5 months din hindi nagpakita si Kuya Chino sa fellowship gathering namin. Inisip namin na syempre kaka-break lang, kailangan ng time apart para makamove on. Tapos nung eventually, uma-attend na si Kuya Chino, natataong wala si Ate Mariel. Parang tipong sinasadya ata nilang hindi magkita. Pero 7 or 8 months after their breakup, nagagawa na nilang magkita sa office at sa simbahan. Hindi pa rin sila nag-uusap pero at least hindi na nila iniiwasan ang isa't isa. Kaya paminsan-minsan naguguluhan kami ni Ken kung kanino kami sasama. Lalo na't marami sa amin ang tagahanga nila. Halata kasing merong maka-Ate Mariel, merong maka-Kuya Chino. Kung ako ang tatanungin nyo, dun ako sa underdog. Yung sa konti lang ang pumapansin. Yung sa medyo na outcast. Dun ako kay Kuya Chino. So guys, make sure lang na kukunin nyo yung mga nasa resibo every gastos nyo, okay? Kasi hindi mare-reimburse kung gaano man yung nagastos nyo kapag walang kasamang resibo. Okay? And as much as possible, huwag kayong mag-overspend ha. Kung ano lang yung kailangan at kung may choices, piliin yung mas mura kasi sagot na nga ng church halos lahat. Transport, food, and accommodation. Kaya yung other supplies, hinay-hinay lang sa gastos, alright? Okay, so that concludes our session for today. Nakapag-pray naman tayo for the food. Kaya sige go, kain na. Ay, sa wakas, kainan na. Tara, lafang na tayo, Rach. Sige, tara. Gutom na rin ako eh. Oh, ito oh. Thanks. Oh, spoon, fork. Thank you. Ano palang gusto mong inumin? Juice o water? Water na lang. O eto, bottled water. Thanks. Saan tayo po? Doon tayo sa bintana. Psst, Mm. si Kuya Chino. Asan? Saan nagpunta? Lumabas.
Sa labas na naman yata kakain. Tara, samahan natin. Eh, ikaw na lang. Gusto ko na mabito kay Carlo. Magpapakyut ka lang dun eh. Samahan na natin si Kuya Chino. Ayoko nga. Alam mo namang ito lang yung time na pwede kong chika-chikahin si Carlo. Minsan sa isang linggo na nga lang eh. Ikaw na lang, go. Total, nakakaawa din naman si Kuya Chino. Palagi mag-isa kumakain. Ay, fine. Sige, dun muna ako. Go, push. Ahem. Uy, may pwesto pala dito. Parang ang sarap ngang kumain dito ah. Ginagawa mo dito ah. Eh ikaw kuya, anong ginagawa mo rito? Ang dami-daming upuan sa loob pero nagmumukmuk ka rito. Uy, hindi ako nagpapaawa ah, baka kala mo. Ah, hindi ba? Mukha kasi. Hindi ah. O go, bumalik ka na sa loob. Ito namang si kuya. Joke lang. Eh gusto lang kitang samahan. Bakit ba kasi dito ka pa sa labas kumakain? Eh, wala lang. Awkward sa loob eh. Awkward? Saan banda? Parang medyo okay naman kay ni Ate Mariela. I mean, sa mga tao. Sa inyo. Awkward sa amin? Parang hindi naman. Ikaw lang yung nag-iisip noon. Eh, palagi kasi nagtitinginan yung iba eh. Kaya medyo naiilang ako. Guilty ka lang. Guilty? Saan? Wala. Basta. Pero anyway, samahan na kita rito para hindi ka naman OP. Ano ko, bata? Wow! Ako na nga yung nagmamagandang loob eh. Sige na, kumain ka na mag-isa. Papasok na ako. Joke lang. Sige na, upo ka na dyan. Kain na tayo. Arte-arte kasi. By the way, thank you nga pala Saan, kuya? for always checking up on me. Alam mo, nung nag-break kami ni Mariel, wala ni isa sa mga taga-youth org ang nangamusta sa akin. Ay, we. Pero biro. Imposible naman. Seryoso nga. Kasi kilala naman ako dito as boyfriend ni Mariel. Uy, grabe. Hindi naman. Oo kaya, sumali ako sa org. Kami na ni Mariel. Oo nga, pero may sarili ka namang identity kahit papano. Pero seryoso, thank you sa palaging pagme-message. Pangangamusta, mga reminders, mga word of God. Talagang nakatulong. Seryoso? Oo, totoo yun. Hindi man ako nakaka-reply sa'yo pero sobrang na-appreciate ko yung fact na you take time to check up on me. And that it doesn't matter kung ano man cause ng breakup namin. Fair and square mo kami tratuhin. Kasi syempre, I know na super close ka kay Ate Mariel. Ang totoo niyan, naging parang close lang kami ni Ate Mariel nung nag-break kayo. Eh kasi, dumalas yung pag-aaya niya sa akin ng kain, kape, gala dun sa mga members. Kaya ayun. Pero hindi pa naman kami BFF level. Parang boss pa rin naman ang tingin ko sa kanya. Saks lang. Good. Good for you guys. Pero pwede mo rin namang gawin sa amin yun. Pwede mo rin naman akong yayain. Kami ni Ken. Kung gusto mong may katsikahan or what, we can make time naman lalo na pag libre mo. Libre ko talaga. May trabaho ka na eh. Pero bago pa lang ako, maliit pa sweldo ko. Sweldo pa rin yun. Sa amin nga, allowance lang eh. Sige, noted. Tatandaan ko yan. Okay lang ba sa inyo biglaan? Oo naman. O sige. Dahil dyan, mamaya agad. Mamaya? Oo, mamaya. Mag-coffee tayo ni Ken. Legit ba yan? Oo nga, malapit na kasi sweldo eh, may extra pa ako, so... Game! Sabihin ko kay Ken. Now na. Ite-text ko lang siya ha. Ken naman eh.
I'm so sorry talaga. Eh, nauna kasing magyaya si na Carlo, so alangan namang unahin kita. Ay, ang galing. Pinsan mo po ako. Exactly! Pinsan kita. Kaya alam kong maiintindihan mo ako kung bakit i-injanin muna kita. Pero nakayas na ako kay Kuya Chino, nakakahiya. Kawawa naman siya pag kinancel ko. Nagmagaling pa ako kanina. Eh ikaw pabida ka pamilya ka kay Kuya Chino. Sana tinanong mo muna ako. Sana kung sinabi mo. Ay, OMG, tumatawag na si Carlo. I gotta go. Ikaw na bahala kay Kuya Chino, ha? And, naku, aminin. Blessing in disguise din ni Tay. Lagot ka kay Ate Mariel. Chiri! Gaga to. Babush na. Ayun na rin si Kuya Chino. Babu! Hoy! O, saan pupunta si Ken? Sorry kuya ha. Hindi kasi makakasama si Ken. Nayaya na kasi ni na Carlo. So, pwede naman nating i-resched. Okay, sige, tara. Hmm? Eh, anong magagawa natin? Siyempre, uunahin ni Ken yung crush niya kaysa sa atin. So okay lang sa'yo? Eh di tayong dalawa lang nun. Okay nga bawas gastos. Let's go. Sige. Papoy Bea, sige, aaminin ko, may crush ako kay Kuya Chino dati pa. Pero hindi naman yung crush na gusto ko siyang jowain. Idol ko nga sila ni Ate Mariel as lovers dati, di ba? And alam ko rin kasi na off-limits ang tulad ni Kuya Chino, kaya hanggang wholesome crush-crush lang ako. Pero, nung nag-break na sila ni Ate Mariel, doon na medyo nag-iba ng konti. Parang feeling ko kasi nagkaroon na ng opening, yung parang may green light na pwede akong magka-crush nang higit sa simpleng paghanga lang. At simula nga nung nag-coffee kami na kaming dalawa lang, doon na kami unti-unting naging close. Take note, Popoy at Bea, keyword is unti-unti. At hindi sinasadya. Never ko siyang niyaya. Si Kuya Chino ang palagi nag-i-invite sa akin magkape or kumain kung saan. At alam niyo, Popoy at Bea, si Kuya Chino ang tipo na ang sarap kasama. Ang sarap katropa. Hindi kayo mauubusan ng pag-uusapan, hindi ka mape-pressure to keep each other entertained. Everything's flowing naturally, ika nga. Yun nga lang, hindi lang conversation ang nag-flow naturally sa amin ni Kuya Chino. Ay, ang dami-dami ko naman kailangan gawin. Photocopy, tapos book bind, tapos hahanapin ko pa yung libro para sa book report. Gusto ko nang graduate, my God! Sino na naman kaya to? Si Chino? Hello? Hi, busy ka? I believe tapos na klase mo? Oo Bakit? Nasaan ka? Nakalabas ka na ba ng university? Bakit? Kasi in 5 minutes, nandyan na ako sa main gate. May dala akong auto. Wow! May kotse ka na? Hindi pa. Sa airpod ko to, pero bala kong bilhin. Kasi parang gusto ni Mama bumili ng bagong sasakyan Yung pang family na daw. Okay. Anong meron? Bakit andito ka sa may school ko? Obvious ba? Malamang susunduin kita. Sige na, labas ka na. Minsan ko lang mahiram tong sasakyan na to. Okay. Ay, pero wait. Oh, bakit? Ano bang plano? Ako kasi marami akong gagawin Next time na lang kaya. Day off ko ngayon. Kaya kung ano man ang gagawin mo, yun na rin ang gagawin ko. Kaya tara na. Bilisan mo kasi bawal pumarada sa tapat ng school niyo. Okay, sige, eto na. Naglalakad na. Takbo na. Okay, fine.
Huy, Chino, okay ka lang? Sigurado ka bang okay lang sa'yong samahan ako? Bibili kasi ako ng libro tapos after dito, pipick upin ko pa yung pinabookbind natin kanina. Oo nga, sabi ko naman sa'yo eh. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin, bubuntot lang ako sa'yo. Kasi tinapos ko na lahat ng dapat kong tapusin para makapag-spend ng time kasama ka. Ha? Bakit may ganun? Bakit alin? Bakit may pag-spend pa ng time na ganyan-ganyan? Ayaw mo ba? Hindi. I mean... You mean... Bakit? What? Bakit kailangan ng, Ano nga? May itatanong ka ba o wala? Ang gulo bakit natatawa ka? Alam mo na siguro yung itatanong ko, no? Hala, hindi nga. Natatawa ako kasi ang labo mo. Magtatanong ka ba o hindi? Hay, ewan. Wala. Ngiting-ngiti pa tong buwisit na to. O ano? Bakit? Wala, halika na. Uy, paantay naman. Sabay tayo maglakad. Ano ako, alila mo? Ewan. Okay. Thank you so much sa pagsama-sama, sa pagiging alalay, sa panglilibre ng pagkain, at higit sa lahat, maraming salamat sa pagiging driver ko. So ganun-ganun na lang? Wala man lang, uy, pasok ka, kape ka muna. Andyan parents ko Di sakto pala. Ha? Pakilala mo ako. Pakilala? Bakit? Bakit hindi? Anong papakilala ko sa'yo? Friend? Oo nga, tama. Friend. Joke. Joke? Anong joke? Wala. Labo nito. Sige na, good night na. Tignan mo to. Ayaw mo ba ako ipakilala as boyfriend? Ha? There will be no ordinary place for you. Totoong tanong yun. If there Ayaw ba kitang ipakilalang boyfriend? Bakit? Boyfriend ba kita? Pwede ba? Gusto mo ba? Matagal-tagal na. Oh, Yep, sure ka? matagal-tagal na. So, you like me? More. Oh, Aha. So, sure ka? very much. Ayaw mo ba? Kabaligtaran. So, is that a yes? Aha. Sure ka? Matagal-tagal na. So if we fall in love, maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, we can write a better song than this. If we fall in love, we will have this melody in our hands. If we fall in love, anywhere with you would be a better place. Popoy at Thea, hindi traditional na ligawan na naganap sa amin ni Kuya Chino. It was more like nagka-developan. Hindi pinilit, pero hindi rin pinigilan.
It was my first legit love story. Yung mga na-imagine kong scenario noon, nagkatotoo na. Palagi kong kasama si Chino, hinahatid at sinusundo niya ako, palagi kami magka-holding hands, palagi kami magkausap, we go to different places, tapos madalas siyang may mini surprises sa akin. And every time I need help with anything, siya ang numero unong volunteer. Kahit matanda siya sa akin ng ilang taon, magkasundo kami. He was kind, gentle, maloko ng konti, pero may respeto sa akin. Kung ano man ang nai-imagine kong imahe niya noon, totoong-totoo pala. He made my first love experience a really good and memorable one. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lagot ka. Popoy at Bea, yung development sa pagitan namin ni Chino was something I was kind of hoping to happen nung nag-break na sila ni Ate Mariel. Pero I was not expecting na it would actually happen. Honest to goodness, hindi naman ako nagbigay ng motibo kay Kuya Chino na gusto ko siya. I'm proud to say na I protected my secret admiration from him. It just so happened na he saw me in a different light. Ngayon, etong tanong. So, kamusta? Kasi syempre, magkakasama kami sa iisang youth fellowship. Nagpaalam ba ako kay Ate Mariel? Hindi. Pero hindi ko sinasadya. Nakalimutan ko lang talaga ang detalyeng yon kasi I was so busy with the happiness I was feeling kapag kasama si Chino. Isa pa, bakit ba ako magpaalam? Prerequisite pa yon before I can date Chino? Kasi oo, magka-org kami, nagkakasama kami every now and then, pero hindi naman kami BFFs ni Ate Mariel. Wala kaming anything special outside of the youth org. Ang totoo niyan, walang ibang mga members ng youth fellowship ang nakakaalam na nagkakamabutihan na kami ni Chino. Kasi parang hindi namin naisip ni Chino na mag-sort of public announcement. Nakakalimutan nga namin yung mga cellphone namin pag magkasama kami. And lastly, ang tagal na nilang break nung naging kami. Valid pa bang kunin ko ang basbas ni Ate Mariel? Well, kahit naman na tanungin ko kayo ngayon, lumipas na. Naging kami na ni Chino. Hello, Ken? Asan ka na? Nandito na ako sa labas. Malapit na mag-start yung meeting, huy. Oo na, ito na. Malapit na. Traffic kasi. Diyos me, pa 300 na nga yung metro itong taxi alerts. Oh, basta dalian mo ha. Oo. Pasok ko na. Susunod ako. Sige. Okay, let's do this. Alam mo, hindi ko talaga ma-imagine na ganito mangyayari. Ang weird, no? Kala mo walang dramang nagaganap sa mga church organization, pero meron din pala. Take note, agawan pa. Grabe rin si Rachel, no? Hindi na nahiya. Like, hello, president natin yung ex ni Kuya Chino, tapos papatusin niya. Walang delikadesa. Naku, lagot talaga siya kay Ate Mariel. True! Kahit pa sabihin natin hindi sila friends or what, pero 'di ba, nasa isang place lang tayong lahat. Nagpaalam kaya siya kay Ate Mariel? Aware kaya si Ate Mariel na may ganyan na pala? Ewan ko lang, pero baka hindi kasi hello, kapal naman ang mukha niya. Pero honestly, downgrade no? Ay alam mo, agree. Mas maganda talaga for me si Ate Mariel. Cute naman si Rachel. In fairness, pero babaeng-babae kasi talaga si Mariel. Like, malayo pa lang, alam mong re-respetuhin mo na. Bakit si Rachel? Totropahin. Babardagulin, ganun. Grabe siya! Sa true lang ha. Uy, puro kayo chismis.
Nakikinig ka naman. Ikaw ba, Ate Mariel o Rachel? Ate Mariel, Oh, see? bakit? Ano bang meron? Ay, hindi mo pa nababalitaan? Nagkakamabutihan na si Kuya Chino tsaka si Rachel. Ay, we. Kaya pala ang dami kong naririnig na may mga nakakakita sa kanila sabay umuwi kapag may gathering tayo, tsaka sabay magsimba. Every Sunday. Talaga? Di congrats. Congrats ka dyan. Baka nakakalimutan mo. Ano naman? Huwag mo nakakausapin yan, lalaki kasi. Hindi magets yung girl code. Friends ba sila? Tche! Ay, well, ano bang alam nila? Hi guys! Uy, hey girl! Hi, Rich! Late ka ata for the meeting. Usually, ikaw nauuna dito eh. Traffic eh. Sa bagay, ako rin 2 hours ang biyahe. Uy, glowing ka ngayon, girl, ha? Agree. Siguro may nagpapaglow sa'yo, no? Ay! Uy, Rach. Totoo ba na... Ayan na po si Ate Mariel. Quiet na. Quiet na. Oh, Hi, Ate! Ay, hello po! Hi, Ate Mariel. everybody here na? Pwede na tayong mag-meeting? Ate, wala pa po si Ken, pero malapit na naman po siya. Oh, okay. Sige, antayin natin si Ken. No worries. Alam na ba ni Ate Mariel? Ewan. Uy, huwag kayong maingay. Uy, ayan na pala si Kenny, oh. OMG! Sorry po, I'm late. Ang traffic much. Don't worry, Ken. Late din ako. Upo ka na para we can start na. Sige po. Sorry po ulit. Ate Mariel, ito na po yung listahan ng pinapagawa nyo. Thank you. Kumain ka na ba? May pa-dinner si Pastor, oh. Sige po. Kayo po. Kain po kayo. Mamaya na siguro. Galing akong lunch meeting bago pumunta dito. Okay po. Ate Mariel? Pwede po ba kayong makausap? About what? About, something something personal po. Naku, gusto ko sana. Kaya lang may minamadali na kasi akong tapusin eh. Kailangan ko kasi ipasa lahat dun sa head natin. Kahapon pa kasi yung deadline nito. Kaya minamadali ko na eh. Sige po. Kapag pwede na po kayo. Okay, sabihan kita ha? Okay po. Alam na niya. I'm so sure na alam na niya. Paano mo nasabi? Kasi dati-rati kapag sinabi mong pwede ba siyang makausap, kahit busy siya, isasabay ka niya eh. Gets mo? O edi alam na niya. Anong gagawin natin? Paano niya nalaman? Chino? Hindi eh. Matagal nang hindi nag-uusap at wala na daw balak kausapin ni Chino si Ate Mariel. Alam mo naman ang mga chismosa sa paligid. Tsaka, hello, parang open secret naman na nagkakamabutihan kayo ni Chino. Talaga ba? Oo, kaya ikaw lang naman tong bulag-bulagan. Feeling mo natatago mo pero ang totoo, extended na po ang signal ng mga mata at tenga ng tao. Kahit pa sa gradong lugar gaya ng simbahan. Aminin. Ay, bakit ba feeling ko guilty ako? Kasi dahil guilty ka nga. Masama ba ginagawa ko? Correction, ginawa niyo ni Kuya Chino. Hindi naman kami friends ni Ate Mariel eh. I mean, acquaintance oo. Co-member. Pero hindi naman kami close as in BFF close, di ba? Nagtatanong ka ba o kinukumbinsin mo yung sarili mo? Hindi ko alam insan eh. Ano ba sa tingin mo? Hindi ko rin sure. Kasi, oo, hindi mo naman siya friend. Pero, awkward lang siguro. Kasi, technically ilang months na silang break ni Kuya Chino nung naglandian kayo. Landian talaga? O, nagkamabutihan. O, sige. So, wala akong ginawang mali? I don't know. Sa third person POV? Well, di mo ko pwedeng tanungin kasi pinsan mo ko. Bias ang magiging sagot ko syempre. Although, technically, wala naman ako nakikitang mali. Pero, yun nga, awkward lang.
Hindi lang ganun kasarap sa panlasa kasi nasa isang lugar tayo tapos inaate-ate mo si Ate Mariel. Tapos si Kuya Chino kinukuya-kuya mo noon. Jowa mo na ngayon. Gets? Popoy at Bea, during the getting to know stage namin ni Chino, wala akong pressure or kaba na naramdaman. Kasi feeling ko, everything was completely normal. And Chino and I were not doing anything wrong or illegal. Pero nung narinig ko na mga chika ng mga marites sa simbahan, oh yes, hindi porket religious fellowship, wala nang chismis. So nung narinig ko na nga yung kung ano ng mga chika nila, doon na ako kinabahan. Parang feeling ko meron akong kasalanang nagawa at lagot ako sa kung sino. And I was so confused during that time. May time na malakas ang loob ko na wala akong ginagawang masama. May time naman na, naku, lagot na, dapat nagpaalam ako kay Ate Mariel. Pero dahil sobrang in love na ako kay Chino, I followed my heart. Ako na ang lumayo sa mga toxic na tao. Nag-stop muna ako ng pag-attend sa Young Adult Fellowship. Yun na lang siguro ang the best na pwede kong gawin. Mahirap kasi paliwanagan yung mga taong bumuo na ng sarili nilang image of you. You can never convince people who already hate you. Nakatulong naman kasi naging payapa ang relasyon namin ni Chino. Umabot nga kami ng 1 taon. Saka ko lang naramdaman na tanggap na ng mga tao ang nangyari. Ang saya-saya yarn. Medyo, Kennedy. O bakit? Kasi 'di ba, kaka-anniversary lang namin ni Chino last month. Oh. Tapos, nag-post ako ng photo kanina lang. Daming nag-like. Daming nagko-comment na na happy sila for us, ganyan-ganyan. O, anong problema? Wala. Feeling ko, tanggap na nila. Tanggap naman nila. Pero hindi yung mga kasamahan natin sa simbahan. Feeling mo lang yun, paranoid ka lang. Masyado ka kasing conscious. Ewan ko ba? Wala naman akong inagaw, di ba? Wala nga. Nagkataon lang na ex ni Chino si Ate Mariel, na hindi ko naman ka-close friend, di ba? Ka-org lang naman. Naghahanap ka ba ng validation? Hindi ko sure. Diyos me. Alam mo, kung ako sa'yo, maliligo na ako kasi anong oras na Di ba may dinner date kayo ni Chino? Ay, oo nga pala. Buti pinaalala mo. Of course, duh. Ako pa ba? Sige na, go na. So, hindi na tayo manonood ng movie? Dinner na lang? Okay lang ba? Medyo pagod kasi ako eh. Oo naman. Walang problema. Saan pala tayo kakain? Sige, mamili ka. Japanese or Korean? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, Korean. Sabi na eh. Nagbabakasakali lang naman ako na talikuran mo yung samgyup paminsan-minsan. Ay, sorry ka. Feeling ko never pang mangyayari yon. We? Siguro pag dinala kita sa Japan at makakain ka ng authentic Japanese food, baka doon magbago isip mo. Sige, try mo. Dalhin mo ako. One day, makakapunta ka rin doon. Ipon-ipon lang. Correct. Lalo na siguro kapag nagtatrabaho na rin ako. Yung mga sweldo ko sa unang taon, ilalaan ko para makapag-abroad. Tama yan. Pero for now, loyal muna ako sa Samgyup. Parang ikaw yung Samgyup eh. Uy, huwag kang mangiliti. Nagdadrive ako
Fine, fine. Ano iniisip mo? Wala. Future work at future ipon and future gastos. Ikaw, anong iniisip mo? Ano? Ano kasi, nagkausap kami ni Mariel. Really? That's nice. First time niyo ulit nag-usap in so long, tama? Oo. Saan? Paano? Aksidente lang actually. Nasa isang coffee shop yung meeting namin pareho, then, ayun. Tapos? Yun, usap lang. Anong pinag-usapan nyo? Wala naman. We talked about us. Us? As in tayo? O kayo? Chino, bakit parang may something sa buntong hininga mo? Okay. We talked about us. As in yung past namin. Kwentuhan lang. What went wrong. What we did. What we could have done. What we could have done? Anong ibig sabihin nun? You know. No. I don't know. Yung mga realizations. Mga what ifs. So may mga what ifs ka pala? Wait, Rachel, don't get me wrong ah. Walang kahit anong nangyari, okay? We just talked. That's it. Alam ko naman. Hindi naman ako nag-iisip na may ginawa kayong masama. Paano nalimutan ng lahat? Alam ko namang hindi nyo gagawin yun. Pero for some reason, dun nga ako natatakot eh. Yung nag-usap kayo. I know, pero I just wanted to... Isa yun sa mga nakakatakot, Chino. Kapag nag-usap ang mga mag-ex, so many things could happen next. I know. So? Anong realization ninyo? Ano yung mga what ifs nyo? Madami, pero isa lang siguro yung gusto mong malaman. Tama ba? Hindi naman. Gusto kong malaman lahat. Gusto kong marinig lahat ng pinag-usapan ninyo. Hindi pwedeng hindi. Kailangan malaman ko. Para patas naman. Rach, we still have feelings for each other. So mahal mo pa siya? May feelings pa, oo. Pero I can't say it's love. I love you, yun, sure ako. Yeah. Seryoso, Rachel, mahal kita. Yung kay Ate Mariel, ano yun? I'm not sure, I don't know. Gusto mong bumalik sa kanya?
Kasi okay lang sa akin. I mean, hindi okay pero hindi kita pipigilan. No, Rachel. Hindi ganon. Ayaw mong bumalik sa kanya. Hindi ganon kadali. Oh my God. Oh my God. Rach, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero it doesn't matter kung meron namang gumugulong iba. Kung meron akong kahati. Hindi mo siya kahati. Nakakawit, whatever. Wala kaming relasyon, Rachel. Oo, wala. Pero hindi mo ma-deny na you're not yet over her. Chino, let's break up. No. Hindi yan ang plano ko. Wala akong balak makipag-break sa'yo, please. Ako meron. Inaantay ko lang sabihin mo na hindi ka pa nakaka-get over. I knew it. I knew this day would come. Rachel, ayoko mag-break tayo. Pues ayokong may kahati sa'yo. If you want to be with me, ayusin mo muna yung sarili mo. I can't compete with someone else, Chino. Lalo na kay Ate Mariel. I can't compete with her. Oo, mahal mo ako ngayon. Pero hindi ko kayang makipagkumpetensya sa taong mas minahal mo dati. Wala na rin naman kahit na balikan. Wala nang tamis nung ika'y nahagkan. At sa huling paalam na intindihan na sa ating dalawa may ibang nakalaan. Popoy at Bea, Chino and I eventually broke up. Wala siyang planong hiwalayan ako. Nagpaka-honest lang siya sa estado ng feelings niya. Pero dahil may nasabi na siya na nasaktan ako, nagkaroon na ako ng trust issues sa kanya. Yes, he loved me, but I think he loved Ate Mariel more. Not confirmed, pero feeling ko lang. Kasi sa totoo lang, there was a time na na-insecure ako kay Ate Mariel. Kami na noon ni Chino. Nung kasagsagan kasi ng issue, ang daming nagkukumpara sa aming dalawa ni Ate Mariel. Siyempre, talo ako. Talo yung mukhang ng agaw ng boyfriend kahit hindi naman talaga. And I was so blinded with happiness kasama si Chino, kaya hindi ko pinansin kung meron mang senyales na hindi pa nakaka-move on si Chino kay Ate Mariel. But it doesn't matter anymore. I lost my trust kasi he got confused na hindi naman dapat in the first place. After namin mag-break ni Chino, doon ako binalot ng hiya. Nakakahiya kasi ginawa ko ang ex ni Ate Mariel. Pinanindigan at pinaglaban, tapos mala-mala mo, magbe-break din pala sa dulo. Naka-1 taon, pero yun na yun. Na-imagine ko ang mga koda ng mga marites. For sure, iisipin nila, karma ko yun. Hindi sila maniniwalang hindi ko inakit o ginapang si Chino. Kaya lalo tuloy akong nagtago sa mga kasamahan ko sa fellowship. Nagsisimba pa rin kami doon every Sunday, pero hindi na ako active sa mga young adult activities. I already had my heart broken. So wag na nating durug-durugin.
Oh, nak. Tapos ng service. Saan tayo kakain? Kahit saan pa. Asa na ba si Mama? Nag-CR eh. Teka, lalabas na ako ha. Kukunin ko na yung sasakyan. Baka maipit ako sa parking. Madaming naglalabasan eh. Sige pa, go. Antayin ko lang si Mama. Lumabas ka na rin kaya para daanan ko na kayo agad dyan sa driveway. Tawagan mo na lang yung mama mo na sa labas na dumiretso, ha? Sige pa. Rachel? Hi! Ate Mariel? Long time no see. Ngayon lang ata kayo nag-service ng umaga ulit. Si Dad kasi, may pupuntahang reunion mamayang gabi. Oh, I see. So, pwede ka bang makausap? Sige po. Although, aalis na rin po kami. Kinuha lang ni Dad yung kotse. Gusto niyo po sa labas na lang tayo? Sure, sige. So, kumusta ka na? Okay naman, ate. Bakit hindi ka na pumupunta sa youth fellowship? Alam mo naman siguro kung bakit, ate. Ikaw naman. Ginawa mo na eh. Sana pinanindigan mo na. Sana naging loud and proud ka na. May nasa mga bashers. Hindi naman ako sa mga bashers takot eh. Takot ako sa'yo. Mabuti naman. Joke lang. Bakit ka naman matatakot sa akin? Well, sa bagay. Tinatanong pa ba yun? Siyempre may atraso ako sa'yo. Meron nga ba? Alam mo, ang tagal ko ding inisip yon. May mali ka nga ba? May atraso ka nga ba sa akin? May mali ba kayong ginawa? Eto, Rach, ha? Magpapaka-honest na ako sa'yo. Nung time na yon, alam mo ba na galit ako sa'yo? Seryoso? Sabi na eh. Pero syempre hindi ko pinakita kasi mas bata ka sa akin. And that I wanted to be the bigger person ko, no? Pero kahit ang totoo, minumura na kita sa utak ko. May time nga, gusto pa kitang sipain eh. Ate. Pero huwag ka mag-alala. Dati na yon, nung kasagsagan ng balita na nagkakamabutihan kayo. Kasi ewan ko. Tao lang ako eh. Nagselos. Kasi umaasa pa ako magkakabalikan kami ni Chino. Pero alam mo, siguro hindi ako magagalit ng bongga kung ibang tao yung pinalit sa akin ni Chino. Nasaktan lang ako siguro kasi kakilala ko. I mean, I know hindi tayo super close. Pero somehow, tinuturing ko kayo lahat sa youth fellowship na parang mga younger siblings ko na. So maybe I was just disappointed. Hurt and disappointed. Well, fault ni Chino for pursuing you. Pero hindi ko lang akalain na you would entertain. Parang ganun siguro, pero again, technically nothing wrong na maging kayo. Kaya nga hindi na ako nag-react. Walang narinig na kahit na ano mula sa akin yung mga haters and bashers nyo. Kasi alam ko na you tried. I tried? You tried reaching out para i-clear yung air. Naalala mo yon? Yung time na tinanong kita kung pwede tayong mag-usap? Oo, yun. Alam ko nakakausapin mo ako about Chino. Pero umayaw ako. Ang totoo, wala naman akong nirarush na gawin nun. Ayoko lang talagang makipag-usap sa'yo. Kasi nga, hate kita that time. So somehow, may fault din ako. Kasi you tried to reach out pero I denied you that chance. Pero mali pa rin ako. Sana kinulit kita. Well, di ko rin sure eh. Kasi eventually na-realize ko if you owe me an explanation.
Minsan feeling ko oo, minsan feeling ko hindi. Pero bata ka pa kasi. Alam ko na madali ka siguro na fall kay Chino. May chismis din kasi na matagal mo na siyang crush. So alam mo yon, ayokong masira ang first love moment mo. Sira ka nga eh. Kasi nag-uusap na kayo. Baka nga nagkabalikan na kayo. Sira? Ano nagkabalikan? Oo, nag-usap kami. Pareho kaming na-confuse. Pero alam mo, kinabukasan natauhan ako. Ang dramatic lang nung time na nagkita kami. Nadala lang ako ng emosyon, nalunod sa memories. Pero wala na akong gusto sa kanya. Siya lang tong naaning ng tuluyan. Pero ako, naku wala na, promise. Kasi after namin mag-usap that time, hindi ko na kinausap ulit si Chino. He tried to reach out pero wala na talaga, as in. Hanggang sa yun nga, nabalitaan ko na break na kayo. Ay, the more na hindi ko siya kinausap, bahala siya. Oh, ano yan? Hoy, bakit ka umiiyak? I'm sorry, ate. I'm so sorry. Sorry talaga. Asus, halika nga dito. Sorry talaga, ate. Hindi ko naman inagaw si Chino eh. I know. Sorry talaga. Ang tanga-tanga ko. Sorry talaga, ate. I'm so sorry. Girl, tapos na yun. Kung ano man yung galit ko, lumipas na. Napatawad na kita, matagal na. Although sabi ko nga sa'yo, di ko sure kung anong kasalanan mo. Pero tapos na yun, okay? Wala na yun. Karapatan mo namang magbahal ng kahit sino. Single naman tayo pare-parehas nun. Kaya wala na yun. Pero sorry pa rin, ate. Kasi na-disappoint kita. Well, charge to experience na lang siguro. Ang importante sa akin is okay ka. Okay ako, okay tayo. And si Chino, Diyos me, huwag na lang natin siyang isama sa picture. Ay wait, mahal mo pa ba? Hindi na, ate, no? O yun pala eh. Huwag na siya, hindi kawalan. Dami dyan, no? Sorry talaga, ate. Oo na nga, wala na yun. Basta mag-iingat ka na lang next time. Kasi ngayon, bata ka pa. Well, matanda ka na, pero bata ka pa when it comes to love. Mapapalusot mo pa yung una mong pagkakamali. Pero habang lumilipas ang panahon, kailangan hindi mo na mauulit yung mga nagawa mong mali. Dapat responsable ka na. May accountability ka na. Hindi lang sa sarili mong feelings, kundi sa feelings ng ibang taong pwede mong masaktan kapag nagmahal ka. Okay? Okay. Kaya bumalik ka na sa youth fellowship. Malapit na ako mag-retire. Kailangan ko na ng kapalit. Ate naman eh. Seryoso ako. Ganti ko na sa'yo yon, no? Kung ikaw pinalit sa akin ni Chino, pues ikaw ang papalit sa akin sa pag-aalaga ng mas nakababata sa'yo. Kaya see you next Wednesday? Sige po, ate. Babalik na po ako. Papoy at Bea, isa yon sa pinaka-best example ng nabunutan ng tinik sa dibdib. Ate Mariel was truly an admirable woman. Honest siya sa feelings niya na na-disappoint siya sa akin, nagalit, at isipan pa akong makarma. Pero, she chose to be kind. Still, sa kasagsagan ng issue during Chino and I's relationship, hanggang sa nag-break kami, wala akong narinig na hindi maganda from Ate Mariel. May time man na nagalit siya sa akin pero hindi niya pinaramdam. Unlike her supporters, yung mga marites. And it felt good na naging maayos ang pag-uusap namin ni Ate Mariel. Babae sa babae. Mature. May kaba pero naging magaan. Sa sobrang gaan, I was able to go back to the Young Adult Fellowship. Honestly, I really enjoyed participating sa mga activities sa simbahan. Kaya I felt sad na tumigil ako just because I fell in love with someone's ex. Hindi ko naman pinagsisiyang naging kami ni Chino. Like I said, it was a memorable first love. Pero pinagsisihan kong I completely ignored Ate Mariel. Lalo't nasa iisang simbahan lang kami.
A quick chat or pasentabe would have been enough. Kaya isa siguro yan sa lesson na sana natutunan nyo. Malawak ang Pilipinas, malaki ang mundo. Huwag mag-jowa na naging jowa ng kakilala mo. Humanap ng jowa na malayo sa ex nila. Meron siguro sa inyong malakas ang loob, pero ako, di na ako ulit. Nagtatapang-tapangan lang ako, pero deep inside, kinabahan talaga ako. Kaya, I will make sure na yung susunod kong mamahalin ay hindi pa namamahal ng kahit sinong kakilala ko. At higit sa lahat, yung susunod kong mamahalin, siguradong naka-move on na sa ex niya. Unlike Chino na, mahal ka nga, madali namang makonfuse ng iba. Maraming salamat Popoy at Bea at syempre sa mga kamarkada. Thank you for your time and I appreciate all of your comments. Kahit hate comments pa yan, I'll be open-minded. Again, thank you and more power. Lubos na gumagalang, Rachel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lagot ka. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 31 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Diba? 2:31. Ano nga ba ang dapat mga ginawa ni Rachel? Ayan, si Rachel na ang bata pa pero dahil sa nagka-crush nga doon sa kanyang Kuya Chino. Tapos parang feeling niya may atrasyo siya kaya Ate Mariel niya, ganyan yung nangyari. Pero nangyari na nga po ang mga nangyari, natutunan na ang mga dapat matutunan. Pero ako, hanggang sa ngayon, napapatanong pa rin ako sa isipan ko na magandang itanong ko rin muna sa inyo. 'Di ba? Meron ako nakita rito mga nagsasagutan nagbibiruan. Pero hindi, seriously, kailangan mo ba talaga magpaalam sa ex ng jojowain mo o nang tatanggapin mo bilang jowa kung sakaling kakilala mo siya? Well, definitely kapag hindi mo naman talaga kakilala, wala kayong common friend, okay lang, 'di ba? Out of the question 'yun na yung pagpapaalam dun sa ex. Pero papaano kapag katulad nga nitong sina Rachel, ang ating letter sender, at si Ate Mariel? Di ba? They are not the closest of friends. Okay, they're not the closest of friends, pero hindi rin naman sila yung hindi magkakilala. As in acquaintance. Di ba? Sabihin na nating hindi friends, acquaintance, magkakilala. Dapat ba talagang magpaalam kung sakaling lilipat sa'yo yung kanyang jowa o nanliligaw na sa'yo yung kanyang jowa? Or tatanggihan mo ba? Okay? Kailangan mo bang tanggihan na agad? Kung sakaling, hindi, kakilala ko si Alam nyo, maintindihan ko pa siguro ng mas matindi kung galing na kay best friend. Yan, yung mga ganyan. O kaya galing mismo sa kapatid mo. Diba? Jowa ng ex ng utol mo noon. Na teka, medyo awkward kahit gusto ko siya. Parang ayoko naman. Alam ko kung gaano kalala, kung gaano kalalim ang narating nila. Pero hindi, let's stick to friends and acquaintance. Ayan, acquaintance lang itong si Mariel at si Rachel. Tama ba na magpaalam muna, magsabi, pasintabi yung ganyan? Because I personally don't think so. Lalo na kung yes, kakilala kita, but alam mo yun, hindi naman tayo yung chummy-chummy. It so happened na we're in the same organization. Hindi naman, basta malinis ang konsensya ko na hindi naman kita sinulot. Yan, hindi ko naman inagaw yung jowa mo sa'yo. And babalik na naman ako doon sa, kung malinis ang konsensya ko doon, babalik ako doon sa katwiran na hindi naman tayo ganoon ka-close. Yes, I know you. Ayan, pero parang bakit ako mag-i-explain sa isang bagay na hindi ko naman sa tingin dapat pang i-explain.
I mean, dito lang sa story natin, if it didn't mess up, etong si Chino, if he didn't mess up the relationship with Rachel, sa tingin ko magtutuloy-tuloy lang naman yan eh. 'Di ba? It's only now na sige, nakita mo na medyo may pagka-doubtful pala si Chino, may feelings pa pala siya kay Mariel, kaya nagduda ka na rin. And then, pero kung wala yung mga yan, you'd be thankful for your decision na hindi ko na sinabi. Parang I don't owe anybody any explanation. Lalo na kung nakuha ko naman sa tamang pagkakataon at hindi ko inagaw. Yes, hindi ko inagaw, hindi ko ninakaw yung jowa mo. Tsaka hindi naman tayo ganun ka-close. Nag-agree ka ba doon sa point na yun, Bea? Iba kasi ang point of view ng mga lalaki sa pwedeng point of view ng babae. Diba? Lalo na pagdating sa mga ex-ex na ganyan. Kasi feeling ko sa mga babae, kapag kakakilala mo naman ako, hindi ka pa nagsabi. Bakit? Ano bang gagawin mo kung... Sa akin ganun eh. Ano bang gagawin mo kung sakaling sabihin ko sa'yo? Magkakilala tayo. Yes, katanguan kita, nakakausap kita, pero we don't share our darkest, deepest secrets. You're not my best friend. Well, sa totoo lang, walang tama o maling sagot. It will only depend on your personality. It will depend on kung ano yung magpapapanatag ng kalooban mo. Pero bago ang lahat, klaruhin lang natin, Popoy, sana yung pangalan ni Rachel. Kasi ang dami nagsasabi dyan, katulad ng mga Marites, di ba? Inagaw, nilande, anong tawag dito? Abangers, ayan, sinulot. No. Ang dami ko nakita. O, di ba? Katulad kayo ng mga Marites. Dahil hindi nyo alam yung entire story, ang nakita nyo is, kinuha ni Rachel yung jowa. Take note kung nakikinig kayong maigi. Months na. Like, 8-9 months na ang lumipas bago naging sila. 8-9 months ng break bago naging sila ni or higit pa nga, bago naging si Rachel at saka si Chino. So, malinis tayo doon. You just hate Rachel. Kaya ganun ang iniisip ninyo. Pero kung Ba't parang nag-feedback ako, Bea? Sorry. Hindi ko alam. Wala naman akong... Okay, nawala na. Okay. Ayan. Pero kung ako ang nasa lugar ni Rachel, hindi sa magpapaalam, pero ipapaalam kay Ate Mariel na there will be Popoy, kasi ako sabi ko nga, personally, hindi kami super close, nag-uusap kami, could it be professionally or something like that, pero nakikita pa rin kasi kami, nasa iisang simbahan kami, and ayokong may mga parang, ano tawag dito? Ano? Chismis? Kahit nga wala kang karelasyon sa simbahan, may chismis niya. Ayokong magkaroon ng issue. Gusto ko sa akin manggagaling. Gusto ko klaro ang lahat at magaan yung I want the air to be clear. Ika nga. Again, hindi ko ipagpapaalam. Ipapaalam ko lang na Ate Mariel, you may be hearing but it's the same, di ba? No, you may be hearing some things here and there. I hope you would understand. I'm pretty sure you know na hindi naman kami nagkamabutihan nung kayo pa or whatsoever. Para iwas awkward na rin, para handa ka na rin na alam mo yon, another person na kasamahan mo doon sa isang opisina o sa isang community. Organization. Organization, another person there, ang bago ng karelasyon ng ex mo na obviously, during that time, no kasagsagan, inamin naman ni Mariel na siyempre, umasa siya magkakabalikan sila, sabay malaman-laman niya, may iba na, di ba? Para, alam mo yon, so, there's nothing wrong with talking. Di ba? Just to, para pagaanin yung kalooban mo, malinis ang konsensya mo, klaruhin lahat, plansyahin lahat. Para sa akin, there's nothing wrong with talking. Hindi para ipagpaalam, pwede ba, Ate Maria, jowain ko yung ex mo? Not like that. It's more like... Pero siguro, para pagpapaalam na rin yan, Bea. In a way. Kasi parang nagbibigay ka ng heads up, di ba?
Oo, heads up. Alam yun na pwede bang jowain ko yung ex mo? No, it's not like that. It's saying na jowa ko na yung ex mo. I hope everything is clear, na wala kang narinig na misunderstanding or wala kang iniisip na masama about me, lalo na at ang daming comments and suggestions na mga utauchi na nakakapaligid sa mga tao. Totoo yan, Popoy. Ang dami mga misunderstanding when it comes to relationships, not because of the parties involved, but because of the parties trying to be involved na hindi naman sila kasama. Yes. Alam mo yun? Nakikisaw-saw. Sa mga nakikisaw-saw. Para klaro na rin lahat, just in case. Kasi alangan namang i-ignore kita na bahala siya kung maniwala siya sa mga chismis, ganyan. Ako ayoko ng ganon, Popoy. But of course, Bea, no? Alam mo, ang kinakatakot ko naman, although yan, maganda yung intention natin, di ba? Magbibigay ka lang ng heads up, o sabihin na natin, magbibigay ka ng warning, nililigawan ako ng ex mo, Ate Mariel. O yan, for example. Pero nako para sa mga, kung sakalit kailangan yung gawin yan, yung manner ng pagkakasabi ninyo, wag naman din masyadong parang ano tawag mo rito, parang nagmamaldita ka pa. O kasi nasa manner yan ng pagsasabi ninyo eh, 'di ba? Do not make it sound like nagpapaalam ka, nagsisik ka ng approval, kumbaga nagsasabi ka lang, pero hindi rin naman dapat na ang tono mo ay yung para nagmamalaki ka at pinamumukha mo na iniwang ka na niya. Sa akin na siya, mas maganda ako sa'yo. Mas maganda ako sa'yo, iniwan ka ng jowa mo, pinapaalam ko lang sa'yo, ha, Ate Mariel. Yeah, I mean, kaya para sa akin, why do you have to explain yourself sa ganyang pagkakataon? I mean, kung ikaw yung ex, kung ako man yung ex din, Bea, no, I should be able to read between the lines na hindi na ako ang gusto, may iba na siya nilalapitan, kataon, ano nang ka-ordi namin, 'di ba? Kahit pa walang sabihin yung ibang tao, alam mo naman ng actions speak louder than words, 'di ba? Makikita mo mas sweet na sila, mas madalas sila magkasama. Doon pa lang I mean, the maturity. Doon ko mas nakita yung kay Mariel. 'Di ba? Yung attitude na gano'n, na hindi ka nga nagsabi pero I was mature enough, 'di ba? Para tanggapin 'yun. Hindi na kailangan pa ng confirmation, hindi mo kailangan magpaalam. Yes, naiinis ako sa iyo. Yes, nagseselos ako sa iyo, pero ex ko na siya eh. 'Di ba? I let him go or he let me go. Ganun yung attitude and that's the right attitude. 'Di ba? Kaya Ate Mariel, you don't need to explain anything to me. Ex na kami. Tapos na kami niyan. 'Di ba? Kaya parang sa akin, I don't feel like you owe any basta ito basta malinaw tayo dito, Rachel, na hindi mo inagaw. Totoo naman, 'di ba? Hindi mo naman inagaw. Sa'yo lang nabaling yung atensyon niya after nung karelasyon niya. Si Ate Mariel. 'Di ba? Nangyari lang yung dapat mangyari. Kaya sa akin, why do you have to explain yourself? 'Di ba? What is there to explain in the first place? Pero again, ano yan, case-to-case basis. Kung ikaw, yung tipo ng tao na hindi naman sa walang pake sa ibang tao, pero you're confident with your decisions in life, or ikaw yung tipo talaga na you care so much, not in a negative way, pero as much as possible, gusto mong klaro ang lahat. Mamili ka na lang doon. Nasa sa iyo. Parehas tama yun. It's just a matter of, nga, sabi ni Popoy, kung paano yung attitude mo during the kasagsagan ng issue. Kung ikaw ay nagmamayabang, nagmamaganda, dyan tayo medyo dekado. Oo. Pero kung ikaw ay humble, ikaw naman, alam mo yon, mabait pa rin, maayos ang pakikisama doon sa ex, hindi ikaw yung nagmamataray. Diba? Na ikaw na nga yung pinalit, ikaw pa yung parang, naku, yun ba yung ex na yun? Naku, tayo dyan, huwag ka sumali dyan, or huwag kang ano. O kaya bumubuo ka na ng sarili mong grupo doon sa loob ng organization na parang china-challenge yung grupo ni ex. Well, that's, that's wrong. Diba? Hindi maganda yan. Kumbaga, kumukuha ka, dito kayo sa akin, dito kayo sa amin. Ito ang bagong love team ngayon. Diba? Ayan, luma na yan, mga losers club yan. Kapag ka ganun attitude, nako, wag naman. Pero tama yan, totoo yung sinabi ni Bea, pwede mong, tama naman parehas wag mag-explain or mag-explain kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Kung ikapapanatan. Sa ikapapanatan.
Yan, depende sa konsensya mo. Bisitahin mo, kumustahin mo ang konsensya mo. Hindi kasi meron mga ganun, Bea, no? Kumbaga, parang hanggat hindi mo nakakausap yung isang tao, na sabihin na natin na dehado siya. 'Di ba? Hindi ka makapagsaya ng lubusan. Kasi, syempre, kakilala kita ate, inate-ate kita noon, hindi nga tayo ganun ka-close, pero may respeto ako sa'yo. Pero ngayong papunta na sa akin yung jowa mo, hindi rin ako lubusan makapagsaya at makapag-celebrate sa relationship namin because I still respect you. Pero lagi nyo namang iisipin na yung respeto hindi naman salita lamang. 'Di ba? Na ipapakita po ang respeto sa maraming ikinikilos mo. 'Di ba? Kaya if you are respectful enough doon sa taong mukhang nadehado nga, iniwanan, 'di ba? If you treat her with the same respect, 'di ba? Feeling ko wala ka naman dapat ikakonsensya pa. Ayan, sa mga susunod mong hakbang, 'di ba? Huwag tayong maging mapagmalaki. Ayan, at parang natutuwa pa na mas maganda ako sa'yo, mas bata ako sa'yo. Yung mga ganyan. Basta wala yung ganon, ikaw, tansyahin mo kung saan mas magkakaroon ka ng peace of mind. Mag-uusap or hindi mag-uusap, whatever works for you. Diba? Nasa konsensya mo yan. True. Pero ako kung tatanungin po ako, ayoko na talaga magjojowa ng ayoko magjojowa na sa isang community. Alam mo, like, ayoko talaga. Alam mo, Bea, ayaw mo. Yes, ayaw mo. Pero, alam mo kasi ako, very active ako dyan sa yung mga crush na ganyan dati sa church. Yan. Oo. Oo nga, crush. Tapos, syempre, manliligaw, magjojowa, alam mo yung mga grupo namin, mga sakrista noon, manliligaw kami sa mga choir members. Tapos, magkakasama rin naman yung mga sakrista noon sa youth organization din. Di ba? May mga ganyan eh. So, parang seasonal. Ngayon, ito ang nanliligaw kay ganito. Sa susunod na mga gatherings, ito naman yung malapit sa ganito. Pero, alam mo yung meron nagkakainggitan, meron may mga ganyan yan eh. Pero sinasabi ko sa'yo, in as much as ayaw mo talaga mangyari, alam mo minsan, kapag ka na-in love ka rin, wala. Talagang kailangan mong hindi naman, parang gusto mong teka lang. Sayang naman, baka siya na nga talaga yon. Diba? Ideally, ayaw mo talaga ma-involve. Pero kapag yung emosyon, mapaglaro yan. Hindi natin masasabing, ayoko. Pero kapag ka nandyan na, kain. Diba? Ganun yan. Ang sarap pala ng pagmamahal niya. Yung mga ganyan yan eh. Ang sarap pala ng kuya. Charot. Uy! May basa tayo ng ilang comments dito. Yung mga Gina nagko-comment. Uy, nakita ko yung kay Seryo. Sabi ni Seryo, para sa akin, hindi na kailangan magpaalam. Makikita din naman nila yun pag magkasama na kayo. So, taas noong mo nalang tingnan ang mga matang mapanghusga sa paligid mo. Karapatan mo magmahal sa kahit na sino. Basta single. Ayan, klaro ha. Malinis ang pangalan ni Rachel doon. Single si Chino nung naging sila. Huwag kayong kumeme. Hindi ko alam kung babasahin ko yung kay Marvin. Huwag na lang. Marami pang mga magaganda rito. Yun na lang ang basahin natin. Saan ka ba nagbabasa? Nasa YouTube ka? Sa YouTube nga pala ako. Sa YouTube ka? Dito muna ako sa FB ngayon. Sabi ni Sunjuk Oledan, utak kasi ang gamitin. Huwag yung bugso ng damdamin. Yun. Si Paul Santos sabi niya dapat magpaalam. Nasa iisang org lang kayo ng simbahan ninyo. Hindi pa rin. Tagal nyo nang mag-excuse kung paano. Ay, ito, sabi ni Vec Ayunib, syempre, feeling ko, binaliktad. Kevin, bahala ka na. Napahanga ako ni Mariel. Napaka-mature ng gesture niya sa mas nakababatang si Rachel. Di niya pinaramdam na nagalit siya. Bagkus, pinaliwanag pa niya lahat na nangyari at yung totoong nararamdaman niya. Sana Alam mo, Popoy, minsan lang tayo maka-witness ng ganyan. Yung mature na usapan ng babae sa babae na may
isyung lalaki in between. Alam mo yun? Usually kasi diba pag ganung mga issue na may lalaki sa gitna ng dalawang babae, awayan, bangayan, parinigan. Yes. Tsaka nasa barangay na, nasa lupo ng mga taga-pamayapa. Popoy, bago sa barangay, sa lupo ng taga-pamayapa, ng Facebook muna. Ng Facebook pa pala. Oh. Doon muna dadaan yan. Kaya it's really nice and refreshing to see a mature talk between two women na alam nila what went wrong. Yes. And yeah, na somehow, okay na. Ito si Jamie Salazar, sabi niya, mukhang missing in action ang mga leaders ng simbahan nila. Hindi dapat ito mangyayari kung may guidance pa rin sila from their leaders. Especially entertaining suitors or love. Nevertheless, I'm glad Rachel came back. Chino, on the other hand, is not really a good catch. He should have protected your heart and not pull you away from your fellowship group. Hope you grow more in the Lord through these experiences, Rachel. From Jamie Salazar. Siguro hindi naman wag naman nating hanapan yung mga elders sa kanilang simbahan. Kasi alam naman natin na pagka yung mga youth members sa mga youth organization, hindi lang naman lahat ng pag-uusap nangyayari sa within the confines of the parish or yung church kapag ka nasa tindahan na yan, nagkayayaan na mag-samgyup kapag ka syempre do expect our elders to be there, 'di ba? Pero para sa reminder, oo naman, dapat actively yan and religiously, 'di ba? May paalaala sa mga nakababata, but not necessarily. Okay? Yan, lalo mga young adults na to yung mga kausap natin. Sabi ni Jamaribel Beltran, hindi ka naman obligado, pero it's for the both of you. Respeto and peace of mind. Kahit wag na lang yung iisipin ng ibang tao. Yung mga maritesicals, di ba? Mm-hmm. Meron ka pa ba dyang matino, Popoy? Wag mo nang ito. Meron akong kanina merong ginawa ito si Marvin wag mo na entertain Hindi, may sinabi kasi si Dandan Abit Arnaiz kanina. Meron siyang comment, hinahanap ko. Ayan, dapat daw nagpaalam. Well, something to that effect, Yun yung sinabi ni Dandan Abit Arnaiz. Pero ang sagot ni Marvin, bakit po magpapaalam? Saan po ba pupunta? Okay. Saan pupunta? Ayos. Ka, Marvin. Ka sa comment section. Yung lakad natin. Ate, magpapaalam lang ako kasi ba't saan ka pupunta? Nakakaasal. Popoy, hindi na. Pasalamatan na natin. Uy, thank you so much lahat ng mga nag-comment, yung mga Gina G dyan sa comment section. At pasalamatan natin syempre yung mga dramatista na nagbigay buhay sa kwento ni Rachel. Thank you so much kay Jamie Rubio bilang Rachel, kay Chino, Pakapongi, Warly Alagaw, kay Mariel, Ate Mariel, Cindy Bacera tayo dyan, kay Insan Chen Palma tuloy, Chan Palma. Ang ganda ni arte-arte ni Ken, si Chan Palma. Galing. Oo. Si Pud Raquel, si Jag Kamat yan. Nagmamagaling nga naman talaga mga chismosa. DJ Bettina at ako po. At Diyos ko, nagmamalinis yung producer natin si Makoy. Kala mo hindi sumali sa chismis. Makoy, nakalimutan mo yung pangalan mo dyan. Hayop ka. Lagay mo yan. At syempre, ng letter ay ako po. At nag-edit ng drama natin, si Joko Loco. Hindi sinama yung pangalan sa mga chismosa. Yeah. Ay nako, maraming salamat mga kapamilya. Bukas ulitin po natin ito, pero syempre ang ating kwento bukas, anong emosyon na naman ang gigisingin para sa atin. Meron po kaming patikim ng ating kwentong mapapakinggan tomorrow, Dear MOR Friday. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Nagbabayad tayo ng tuition para mag-aral, hindi para mag-event. #Dear MOR. Pare-pareho. Tuition, tapos may pa-event. Tuition, pa-event. Nag-aaral pa ba yung mga? Ayan.
Bitin ako ron Pero bukas mga kapamilya. Ayan malalaman natin. Ano nga ba yung mga reklamo ng mga ganyan? Baka naman pa-tuition kunyari, pinande-date lang. Diba? Nag-uniform, umaalis ng bahay, tapos hindi naman pala talaga enrolled. Bukas mga kapamilya, malalaman natin ang kwentong yan. Pero sa ngayon, maraming salamat muna sa inyong pagtutok. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili sa kwentong napakaganda, diba, ni Rachel. Hashtag Dear MOR, lagot ka. Okay? Bitin na bitin kami ron sa patikim. Excuse me po. Wala kami ka-idea. Anong po yan? Kung may teaser, may teaserette. O yun, mas maliit pa sa teaser. Ewan ko sa inyo. Ayan, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Popoy. Teaserette, At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, mga family, gawin nyo lang yung ginagawa namin. Lalo nitong katabi ko. Di ba? Always stay happy.